Nagsisi din ako na, ay, ang laki ng ininvest ko doon pero hindi ko nagagamit. Maraming trending posts and videos na nagsisilabasan, di ba, na bakit ka bibili ng bahay sa Pilipinas tapos iba ang makikinabang. Iba-iba po ang mindset ng tao. So, yung isang tiles doon sa my kitchen, medyo nag-crack siya. Ayan po yung itsura niya. Bahay natin sa Camille. So, I'm finally letting it go. Ang hirap kasi i-let go. Invest kayo, dapat mag-generate siya ng income. So gagawa na nga tayo ng ating contract. At mas nasisira talaga ang bahay pag walang nakatira. Medyo nabigatan na kami sa monthly considering na balance between sa pagbibigay and then pagbibigay mo sa sarili mo. Hello! My name is Teacher Belle and welcome to Home and Everything. Matagal-tagal na rin tayong hindi nag-vlog about Camellia dahil nga napunta tayo dito sa Amerika. Welcome to Arizona! So, nandito tayo sa liblib na lugar dito sa Arizona. Hindi naman siya liblib, pero parang rural area talaga siya. So, yan, dito kami nakatira. So again, ako po ay isang Pinay teacher dito sa Amerika, SPED teacher. Nag-vlog po ako about kung paano ako nakapunta dito through H1B. Dati po akong J1. Nag-vlog din tayo about Camellia and yung ibang investment na pwede natin gawin sa Pinas. And of course, kung ano-anong mga tipid tips dito sa Amerika para mag-survive tayo bilang family. Dahil kapag H1B ang visa nyo, ang asawa nyo ay technically hindi pa muna pwedeng mag-work unless makapag-apply kayo ng green card or permanent residence. So, ayun nga, ang pag-uusapan natin is about sa update dun sa pinakahuling vlog ko about Camellia. So, ayan po siya. Nandyan yung latest construction bond na pinanood ko ulit yung video na yan. Galit na galit pala ako sa Camellia about sa video na yan. Oo, kasi tungkol nga sa band na, basta panoorin nyo yan. Ngayon, i-update ko kayo about ano na nga bang nangyari sa bahay namin after siguro 3 or 4 months na wala kami doon. So, initially, in-empty talaga namin yung bahay kasi nga, lilipat sana kami dahil papaupahan namin siya for long-term use. And then, unexpectedly, napunta naman kami dito sa Amerika. Na-hire ako dito. Nag-try ulit ako dito and na-hire ako. So, nagbago na yung isip namin na baka naman kakayanin namin monthly amortization niya, monthly mortgage niya. Baka kayanin naman namin since nandito na kami sa Amerika. Pero, mahirap din talaga kung isa lang ang nagwo-work, which is sa case namin, ako pa lang ang nagwo-work. Okay, so medyo mabigat pa siya sa amin. Although, malaki na din naman ang nabayad na namin sa Camellia and ilang years na lang ang natitira. Parang nasa 5 years na lang ang natitira para bayaran namin yun. Pero, yun nga, malaki pa din talaga. So, nag-decide kami na ipa-Airbnb type siya. Yung weekly rental or daily rental. Kaya lang, nahirapan kami. Siyempre, kung like ngayong Feb, may magre-rent ng first week, may magre-rent ng third week. So, nahirapan kami maghanap ng maglilinis sa bahay. Pinapakiusapan na nga lang namin yung father-in-law ko and then yung partner niya para tingnan-tingnan yung bahay. Minsan yung kapitbahay din namin nag-o-offer na dinisan yung sa labas dahil hindi naman talaga kami taga Bulacan. So, nahirapan kaming maghanap ng yung consistent ba na maglilinis or magme-maintain or kung may uupa, maglalaban ng mga beddings, di ba? At mas nasisira talaga ang bahay pag walang nakatira. Binabahayan ng mga kung ano-anong insekto. So, ayun nga, nag-decide kami na ipa-rent na lang ng long term talaga. Ang problema, nandun pa lahat ng mga big furnitures tsaka appliances namin sa bahay. Like, nung nag-decide kaming iparenta weekly, pinalitan pa namin yung isang split type aircon dun. So, bagong-bago pa talaga yun. So, kung sino man yung uupa na for long term, kayo ang unang gagamit nun. So, maganda talaga ang kitaan pag weekly kasi, syempre, parang mababawi mo na yung whole month na renta mo. Tapos, ilang days lang mag-i-stay. 'Di ba? So, good talaga yon.
So, sa mga OFWs, kung may extra income kayo, i-invest nyo po sa mga ganun, sa mga bahay, na pwede nyong paupahan, sa mga condo na pwede nyong paupahan. So, yun. So, kaya gagawa tayo ng contract for lease ngayon dahil may uupa ng for long term na. So, finally, I am letting go of our house. Ayaw ko sana kasing ipa-rent long term kasi syempre nandun yung mga gamit namin. Kaya lang, wala rin namang titira, di ba? So, useless, sayang. I mean, kung iisipin mo, paano kung uuwi kami, saan kami titira? Madali lang naman yun eh. At saka mas permanent na kami dito. So, kung uuwi man kami, baka bakasyon na lang or alam mo yun, yung hindi ka magtatagal doon. So, yun. Marami akong nababasa sa internet na biggest mistake daw na bumili ng bahay. Which is, case-to-case basis naman yan eh. Kasi syempre, ang iba, kaligayahan nila na bumili ng bahay for their family. Yun ang kaligayahan nila eh. Nakadepende sa kaligayahan ng mga family members nila. So, okay lang yun. Don't feel bad about buying a house sa Pinas na hindi mo natirhan at iba ang nakikinabang. Hindi naman pare-pareho ang mindset ng mga tao, especially tayong mga Filipinos, very family-oriented tayo. And then, yun yung nakakapagbigay sa atin ng peace of mind kapag matiwasay ang mga buhay ng mga pamilya natin sa Pilipinas. But in my case, nung una nagsisi din ako na, ay, ang laki ng ininvest ko doon pero hindi ko nagagamit. So, paupahan mo na lang, di ba? So, like ngayon, papaupahan namin, yung monthly mortgage, dun namin kukunin. So, it's not really a liability, di ba? In the future, pag bayad mo na, pag ni-resell mo na, malaki ang makukuha mo, di ba? So, wala talaga, nothing can go wrong pagdating sa realty, sa value ng lupa, dahil mataas siya mag-appreciate. Kahit nga yung bahay, luma na, pero yung value ng lupa, tataas pa rin. So, okay lang yun, yeah, go. Ako pag nagkapera ko, mag-i-invest pa rin ako sa Pilipinas, sa mga bahay at paupahan na pwedeng mag-generate ng income for you. Okay? Kasi nga ang mindset namin, hindi kami dito magre-retire. Sa Pilipinas talaga kami magre-retire. So, yun. Medyo nabigatan na kami sa monthly considering na starting pa lang kami dito sa US at wala pang work ang aking husband. Hopefully, sana ma-process na ang permanent residence natin bilang H1B. Kaya ngayon, bye-bye, Camellia. So, yung ibang mga gamit, ipapauwi ko siguro sa probinsya. Tatanggalin ko na lang yung ibang mga gamit para hindi naman yun sayang at mapakinabangan ng family members natin. Kasi yung uupa, marami din silang gamit na dadalhin. Initially, sabi ko, sige, free na lang yan lahat. Kasi nga wala din naman kaming mapagtatambakan noon eh. So yun, so nung pinost namin for long term, maraming nag-inquire, maraming nag-viewing, pero pag sinasabi ko yung presyo, nung una nga ang baba ng bigay ko eh, dahil para lang, alam mo yun, para lang maupahan. Pero wala pa rin kumakagat sa 20k yung inano ko. Kasi syempre, pinaayos naman namin yung bahay, pinalagyan ng bakod, ng balcony, pinalagyan namin ng extension. So, not bad na rin yun, di ba? Yung iba, namamahalan. Kaya confused kami eh, kasi yung iba naman sabi, ang mura. Kasi buong bahay na. Pero, sa tingin namin, fair naman yun, yung amount na yun. Kasi nga, nasa Bulacan Park and wala namang masyadong tourist spot doon, walang pasyalan doon. Siguro, wala talaga. Siguro, pag tinayo na yung international airport, yung Bulacan International Airport na sabi, doon daw ipapatayo, siguro magmamahal ang value niyan. Tsaka na kami magtaas pag may mga ganong amenities ng malapit sa amin. So, yun, pinarentahan namin. Yung nirerenta ngayon, pinarentahan namin ng 21k free electricity na. Kasi dun nakakabit
nakakabit kasi doon yung wifi namin tsaka yung CCTV sa labas. Kaya sabi ko, free na lang yung electricity. Hindi naman free. Talagang sa 21K, na-compute na namin yon. Siguro ang mga kuryente doon is mga 4K. So, sabihin mo ng mga 17, 18, 19, 20, 21. Sabihin mo ng mga 17K namin talaga siya pinaupahan. 17, 18K namin siya pinaupahan. Plus electricity. Para kami na ang magbabayad sa Meralco. Kasi online na lang naman na yung madali na lang yun. So, yun. And then, kasama yung mga ibang furnitures and appliances na maiiwan. Free electricity, free wifi. Kasi nandun na yung wifi di gamitin din nila, di ba? At least, alam mo yun, may mag-maintain sa bahay mo long term. So, pag uuwi kami, makitira na lang kami kung saan or kami na ang magrenta. Pero at least 'di ba, monthly may expected kang income. So yun po ang update sa Camellia. So gagawa ako ng kontrata dahil requirement to sa admin na dapat naka-state doon kung sino yung bagong nakatira doon. Okay? Kaya ganun. So sa mga OFWs po, again, kung may extra kayo, don't be hesitant na mag-invest sa paupahan. Okay? Huwag po kayong maniniwala sa biggest mistake na mag-invest sa bahay. Pag may nakatira, okay lang naman yun. Kasi, pinili mo dahil may patitirahin ka doon. Yun. And then, in the future naman, mag-a-appraise din ang value niyan Siyempre. Pero wag mo din siyempre kalimutan. Ang point naman ng mga post na yon is, wag mo kalimutan yung self mo na wag kang magpakahirap ng masyado dito sa Amerika tapos iba ang makikinabang sa Pilipinas. I mean, maintain din a balance between sa pagbibigay and then pagbibigay mo sa sarili mo. Okay? So, yun po ang update natin sa Camellia. So, finally, may uupa na sana magtuloy-tuloy and sana, alam mo yon maging maayos yung bahay sa Camellia. Dahil alam nyo, nung walang natirhan, so, syempre, nakasara doon lahat. So, walang moist sa bahay. So, yung isang tiles doon sa may kitchen, medyo nag-crack siya. Ayan po, itsura niya, sined ng kapatid ko. Nag-crack siya. So, kaya maganda talaga na may nakatira sa bahay. Okay? So, ayun po. Bye. And, okay. Thank you po for watching and have a blessed day. Don't forget to keep on dreaming, dreamers. Bye.